Hello everyone, it's me again, Burntam, DIY TV, panibagong araw at panibagong vlog na naman mga ka-DIY. Sa araw na to, hindi tayo gagawa ng mga motor at mga 4 wheels natin. Ang gagawin natin ay mag-ayos tayo ng cellphone. Pero syempre, bago natin tuloy ang video, shoutout muna natin, Anolos Vlog, paki-subscribe sa YouTube channel at paki-follow yung Facebook page niya. Ayan, hindi na natin hahabaan yung introduction natin para short vlog lang po tayo. Tara mga ka-DIY. So ito yung aayusin natin na cellphone. Ang nangyari dito ay nahulog. Nung nahulog siya ng 2 times, ayaw nang magpindot o mag-touch yung LCD niya. So ayun, hanggang sa binaklas-baklas na namin. Yun ang ituturo namin sa inyo kung paano mag-ayos o magpalit ng LCD kasi hindi na talaga okay yung touchscreen niya. May mga cellphone kasi na pwedeng yung touchscreen lang ang papalitan mo, hindi kasama yung LCD, pero ito assembly buo. Okay? So ang next, ang gagawin natin para maayos natin to, syempre tanggalin muna natin yung slot. Yan. Tapos syempre tanggalin natin to, tuklapin natin. Actually itong likod na tuklap ko na mga ka-DIY, piece lang naman po ito. Gamit tayo ng mga tools natin. Kaya mga ka-DIY, pwede rin ito yung gamit mo. Meron kasing pag bumili ka ng LCD sa Lazada or Shopee, may kasama na siyang tools. Ito, wala siyang kasama. So, unbox muna pala natin. Yan, ang in-order natin na LCD ng Vivo S1. Hindi na siya Pro Yan. We have Lazada. Okay. So, unbox natin. Yan. Vivo S1. Yan, mga ka-DIY. 1907. TFT. TFT po ito. OLED yata, hindi siya AMOLED. Pero hindi pa siya AMOLED. Tapos may kasama na rin po siyang screen protector po mga ka-DIY. Tapos ito mismo yung LCD. Ganyan po ang isura ng ipapalit mo. Huwag mong tatanggalin to kasi yan po yung warranty void niya. Okay? Pag ikakabit mo, huwag mo munang tatanggalin yan. Yan, ito po yung nasira. So yan ang tatanggalin natin dito. Yung yung price nito at yung link kung saan store ko nabili, lagay ko na lang po sa description below. Almost 1,000 po ito mga ka-DIY. Kasama na po yung screen protector at yung shipping fee. Nagkaroon po tayo ng voucher kaya mas mura. Okay? So yan, pag mo niya dito na ipasok mo, meron na kasing to kanina, naka-ready na. Ganyanin mo lang. Ikutan mo lang yan. Ganyan. Pag natanggal mo na yan, dahan-dahan mga ka-DIY, ganyan yung isura niya. Piece lang po yan dito. Yan, may mga piece siya. So, ito din po yung gamit pala nating piece. Yan. Pang cellphone po talaga yan. Meron ding maliit, may malaki. Tapos ito, pag tatanggalin natin to, gamit tayo ng mga special tools para sa maliit na tornilyo. Okay? Ang next na tatanggalin natin mga ka-DIY, ito. Pwede namang dito muna ang next, tapos ito, pwede rin dito. So, ito muna. Yan. Yan, diba? Tapos, dahan-dahan nyo, baka paputulang kayo. Yun. Dahan-dahan lang po yan. Yun. Ganun lang po yung mga ka-DIY. Okay? Kasi hindi mo matatanggal daw to pag hindi mo natanggalin to. Tanggal na po namin yung ibang tornilyo dito. Meron na lang isang natitira. Bilis. Yan. Ito yung mga tornilyo na maliliit So yan, kailangan natin tanggalin tong cover dito. Kasi tatanggalin din natin tong battery pag magpapalit tayo ng LCD. Pati ito dito sa likod. Yan, madaming tornilyo to, mga 1, 2, 3, mga 4 yata to. Okay, so ganyan lang isura nito pag daming tatanggalin. Ingat lang po kayo. Ang bilhin nyo pong mga LCD pag magpapalit kayo, may kasama ng tools. Special tools po kasi ito. Yan, tanggalin na rin natin tong battery. Yan, baka maano yung dito, yung port niya.
So, ayan mga ka-DIY, pagka gumagawa kasi tayo ng cellphone, kailangan po na tanggalin natin yung battery, yung port actually, yung connection para na sa ganun hindi po tayo magkaroon ng short circuit. Sayang din yung paggawa natin. Damay-damay po yan pag nag-grounded, di ba? So, yung pagtanggal sa LCD, tanggalin na rin natin yung nandito. Yan. Tanggalin mo lang, itaas mo lang yan, dahan-dahan. Pwede kang gumamit ng mga ganito. Or kuko. Tapos, ito na po yung LCD niya mga ka-DIY. Yun, no? Lalagyan na natin yung pandikit dito mamaya. Kasi may pandikit din yan, may paste. Yan. Okay? Yung pagpapalit, ganun din po. So, i-confirm muna natin yung nabili natin saka yung LCD nito na tinanggal natin. So, ganyan yung isura niya. Yan. So, ayan mga ka-DIY, bago natin ibalik po yung LCD, kailangan na tanggalin natin yung mga dating paste niya, yung mga luma, yung mga dumi, para sa ganun mas madikit po yung paste na ilalagay natin. So ayan mga ka-DIY, grabe yung dumi na nakuha natin, no? Ayan, no? Mga libag. Yan yung paste niya dati. So ayan mga ka-DIY, lalagyan din na babasaan natin ng alcohol yung cotton buds at yun din ang panglilinis natin ng final. Yun. We make sure na kailangan malinis bago, para mas makapit po yung LCD bago natin ilagay. Pakita natin yung dumi. Grabe, oh. Imagine mo yan, pag hindi mo ginawa yan, hindi magiging makapit yung LCD niya. Magkakaroon ng awang at bubukol. So yan, sasalpak na po natin yung LCD. Tapos para ma-testing natin. Kasi hindi muna natin to i-fix lahat pagka hindi natin na-testing. Parang sa ganun, pag may problema, hindi mabuid yung warranty natin. So yan, lumabas na yung flex niya. Ilalagay na ho natin. Yun, pag tumunog na, okay na po yun. Tapos lagay natin yung battery. Yan, pagka gumagawa kayo ng ganito, make sure din po na yung battery dapat may laman. Para sa ganun, para ma-test po natin. Yan, after natin maibalik yung port ng yung flex ng battery, i-on na po natin yung cellphone. Dapat mag-on po yan para matesting natin yung ilapag mo. Para matesting natin yung touchscreen. Yan, Vivo. So ayan, testing natin. Yun, lumabas na yung screen. Sige nga, swipe mo yung password. Palitan na lang natin mamaya. Yun. So soft touch lang po siya. Testingin natin yung niya, number. Kailangan na gumana po yung number. Lahat. Sige. Yun, sign number, call. Dapat hindi siya nag-ghost touch. Okay, yung alphabet niya, check natin. Gawa ka ng message, kumari. Yun. Mag-type ka. Yan, ganyan po ang titesting po ng cellphone o bagong palit na LCD. Kailangan po na mapagana natin lahat, yung mga numbers, yung mga alphabet. Lahat po yan dapat hindi siya hard touch. Dapat po soft touch lang po kasi touchscreen po yan. So, okay ba lahat? Yan, okay naman po lahat. Testingin natin yung camera. Okay lang, kahit sa harap lang. Basta mapagana natin. Burn thumb. Yun, oh. Oh, kita naman siguro. So, YouTube nga. Video nga, manood tayo. Testing natin. Analos vlog, oh. Burn thumb. Yun. Siyempre, subscribe nyo na. Burn Thumb, DIY TV. Yun, oh. Ayos na ayos yung nabili natin. May ads agad yan. Okay. Skip. So, okay naman mga ka-DIY. Gumagana lahat at hindi naman po nahihirapan yung touchscreen sa pagpindot. Walang problema. So, okay na. Fix na po natin. Ayos na ayos po yung nabili natin.
Muna sa ano niya, home screen. Okay? Yun, no? So yan, tatanggalin uli natin. Papatay muna natin, tapos tatanggalin uli natin sa battery para ma-fix na po natin yung LCD. Yun, patayin muna natin mga ka-DIY. Ayan, tanggalin na po natin yung warranty void sticker kasi okay naman yung touchscreen o LCD na nabili natin. Disclaim ko lang po ha, yung pagtanggal po ng warranty void sticker ay dapat na testing nyo muna bago nyo tanggalin. Kasi pag natanggal nyo na yan, bago nyo testing tapos hindi gumana or may nag-ghost touch or may problema sa LCD na nabili nyo, hindi nyo na po mai-refund yan kasi natanggal nyo na po agad yung warranty void sticker. So yan mga ka-DIY, nilalagay na po natin ng paste. Yung tamang-tamang paglagay lang po ng paste, hindi pwedeng kulang at hindi rin pwedeng sobra. Tapos dapat hindi makalat para na sa ganun, hindi po lalampas doon sa paglalagyan mo. So yan mga ka-DIY, tapos na po natin lalagyan ng paste, ilalagay na po natin uli yung LCD para ma-fix na po natin siya. Ilapag mo para na sa ganun, lapat na lapat. After po nating mailapat yan sa paste niya, ilalagay na po natin yung flex niya. Yun. Yan yung sa may flex. Pagka tumunog po, okay na po yan. Yan po yung plastic cover ng battery bago ilagay yung battery. Parang sa ganun, iwas short circuit. Okay? Kasi yan yung mga circuit mga ka-DIY, oh. Lahat ng mga nakikita nyo ganyan na kulay copper, circuit po yan. Kung saan dyan dumadalo yung power. Nilalagyan po talaga ng plastic yan. Parang sa ganun, pag mag-moisto o mabalatan, hindi po siya magkaroon ng short circuit or grounded. Tapos yan, sindi natin ulit mga ka-DIY. Bago na final touch na po ng pagsindi natin. Yun, pag na-okay na kaya, ibalik na po natin yung ibang mga gamit niya. Yan, unahin natin yung dito sa may baba. Sa cover ng flex ng LCD. Yan po yung cover. Babalik na po natin. Mga ilang tornilyo din yan. 1, 2, 3, mga 6. Delete lang po yan. Kaya dapat sa mga malabo ang mata, dapat meron kayo magnifying glass. Tapos yung next mga ka-DIY, dito naman sa cover ng camera. Sa cover ng flex ng battery. Yan. May din yan. Parang plastic din po yan. Maganda sana yung special tools na gamit natin ay magnet. Para sa ganun, sa mga ganyan na kaliliit na tornilyo, hindi na kayo mahirapan na maglagay. So ayan mga ka-DIY, last but not the least, nag-iisang tornilyo na lang po. Tapos na ho natin nailagay dito sa may taas, sa may baba na lang po. Yan. Yan, lalagay na rin po natin to. Ito yung sa may gilid. Parang ang tawag yata dito, visel. Pasensya na po kayo sa mga terminology kasi hindi talaga ako cellphone technician ha. DIY lang po tayo mga ka-DIY. So kulang pa po ng research. Ang tinuturo lang po namin sa inyo kung paano mag-ayos. Kasi yun lang po ang alam namin. Sa mga terminology kung anong mga pangalan po ng mga parts nitong cellphone, ay bahala na po tayo mag-research. Yan, bago po natin ilagay yung back case po niya, linisan din natin uli yung paglalagay natin ng paste sa may gilid. Buong gilid po yan paikot para hindi ho makalat yung paste na ilalagay natin mamaya at mas madikit. So yan mga ka-DIY, ito na lang po ang gagawin natin. Lalagyan na po natin ng paste para mailagay na ho natin tong back case niya. Yan, paikutan ho natin yan, yung konting-konti lang naman, yung tamang pandikit lang niya. Tanggalin mo natin itong mga sumubrang paste dito dati para mas madikit. Okay na po, i-check mo muna lahat. Dapat yung pawis mo hindi papatak dito. Make sure na hindi ka papawisan para hindi mag-ground yung cellphone mo. Para mas siya, mailapat ng maayos para hindi kumontra. Ng tape yung para hindi po siya umaangat, para pantay lang po yung lapat.
Yan, nilalapat na po natin. Para mas madikit po ito mga kadiway, ang technique po dito, ilagyan po natin ng tape. Harap at likod po yan ang titipan po natin. Tanggalin nyo na lang po pagka dumikit na po siya talaga mga. Yung iba nilalagay nila dito rubber. Hindi pa pala natin tinanggal yung plastic ng lens para ano pa natin, matesting pang mabuti. Yan. So ngayon mga kadiway, ganito lang po ang pag-aayos ng cellphone o pagpapalit ng LCD. Yan. Sundan nyo lang po yung process step by step para di po kayo magkamali, or mag-research pa kayo sa YouTube, or kung hindi nyo kaya, huwag nyo na pilitin, ipagawa nyo na po sa certified technician o mga nag-aayos ng cellphone. Ito lang po ay sinishare lang po namin sa inyo para makatulong po at magkaroon kayo ng idea. Ayan, dito sa SPT, natuto ko na, nakatipid ka pa dahil sa SPT, sharing is caring. So ayan, lagyan nyo lang po ng tape or rubber band para na sa ganun mas dumikit, ma-reinforce yung kapit po nung face po dito sa LCD at sa back cover po niya. Ayan, maraming salamat. To God all be the glory and burn time. Signing off.